Totoong estudyante at hindi miyembro ng sindikato ang dalagang nasangkot sa viral video kung saan nakipagtalo sa security guard ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa katunayan, isang scholar sa isang private institution ang 18 anyos na dalaga. Sa video na kumalat sa social media, isang tilang batang babae na naka-school uniform at isang security guard ang mapapanood na nagtatalo sa may hagdanan na bahagi ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Pilit na pinapaalis ng security guard ang sampagita vendor dahil nakaupo ito sa hagdanan na dinadaanan ng mall goers papunta sa mall entrance. Pagtayo ng estudyante, hinablot at sinira ng guard ang tindang sampagita ng estudyante. Nauwi ito sa pisikalan ng guard at ng dalaga. Bahagyang sinipan ng guard ang estudyante. Tuloy-tuloy naman ang paghampas ng estudyante sa guard dahil sa galit. Dahil sa pag-viral ng naturang video, nagsagawa ng motu proprio investigation ang Philippine National Police. Hati ang opinyon ng netizens kung sino ang totoong may kasalanan sa insidente. May mga kumampi sa security guard at sinabing ginagawa lamang nito ang kanyang trabaho. Pero may mga umuusisa rin kung ano ang nagtulak sa kanyang gumamit ng pwersa laban sa estudyante. Marami naman ang kumampi sa estudyante na anilay naghahanap buhay lamang. Pero meron din kumukwestiyon kung estudyante ba ito o baka miyembro raw ng sindikato. Ito ang binigyan linaw ng Mandaluyong City Police. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoong estudyante. Pahayag ni Colonel Merigris Madayag, Chief of Police ng Mandaluyong City Police sa interview sa kanya ng reporters. In fact po, siya po ay scholar sa isang private institution at matalinong bata. Tinukoy rin nilang 18 years old ang estudyante at nakatira sa Quezon City. Napag-alaman din ng mga pulis na totoong nagtitinda ito ng sampagita para pandagdag sa kanyang mga pangangailangan. Nagsusumikap nga lang po na madagdagan ang mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kadidemolish nga lang po ng bahay nila, sabi ni Madayag. Yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Kaugnay pa rin ng issue, sinabi ng DSWD na magbibigay sila ng psychosocial aid sa estudyante. Sinabi rin ng DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na may direktiba silang bisitahin ang estudyante para kausapin ito at ang kanyang mga magulang. May balak din daw silang kausapin ng security guard na sangkot sa issue tungkol sa pagtrato sa mga bata. Nang mag-viral ang issue, naglabas ng pahayag ang management ng SM Supermalls. Sinabi nilang tinanggal na sa tungkulin ang security guard at hindi na itatalaga sa alinmang establishmento nila. Inabisuhan na rin daw nila ang security agency na kinabibilangan ng security guard na magsagawa ng investigasyon. Inilatag din ng PNP ang senaryong posibleng kaharapin ng security guard kapag napatunayang may kapabayaan sa kanyang panig. Kapag napatunayang may pagkakamali, maaari siyang masuspindi at matanggalan ng lisensya.